3, 2, 1. Good day sa inyong lahat mga Kabags TV, at ngayong araw po ay eto na po yung ating pinakahihintay dahil mag-i-install po tayo dito sa ating motor ng walang iba kundi ang bagong bago at pangmalakasang shock ng ating Honda Beat, at ipapakita ko po sa inyo mga bags kung ano po yung ilalagay natin dyan. At napakamura lang neto at sulit na sulit talaga yung inyong gastos dito pagka nagpalagay kayo neto mga bags. At heto na mga bags, at ipapakita ko na sa inyo, karton pa lang alam na alam nyo na ito, walang iba kundi ang Motaro. Ipapakita ko lang po muna sa inyo yung kanyang pinaglalagyan, so talagang pinag-isipan at napakaganda. So bagay na bagay yung kanyang kulay pula, at napakaangas pagka ganyang mga kulay ang ating nakikita, at talagang nakakapukaw ng tingin, di ba, pagka mga ganyang kulay pula. So ito ang ating napiling kulay. Ang kanyang spring ay kulay dilaw, at yun namang kanyang pinakabaso ay kulay gold. So gustong gusto ko yung ganitong shock talaga na mailagay sa ating motor na ganitong kulay. At eto na, at syempre nabili na natin yan. Mamaya ay sasabihin ko po sa inyo kung magkano yung halaga ng pagkakabili natin dito sa ating Shaka. At dito po yan nabili sa may 10th Avenue. At syempre, sa dami ng mga store dito na inyong mabibilhan ay inikot ko ito mga bags. At nakakita ako ng presyo na talagang sulit na sulit kayo, at mamaya sasabihin ko yun mga bags. At ngayon uumpisa na natin ang paglalagay o pag-i-install dito sa ating motor nitong bagong Shaka. At una muna nating tinanggal dyan yung mga fairing. So ito lang namang ating underseat, yung ating halos tatanggalin dyan. At napakasimple lang ng mga tools na ating gagamitin. Gamit lang ang screwdriver, yan lang po. At syempre dalawa yung nagtutulong dyan para nang sa gayon agad na matapos yan. Mabilis lang naman ito na install sa ating motor, at hindi naman na tayo inabot dito ng oras. So mga minuto lang At eto na po, at unti-unti na pong tinatanggal itong ating underseat. At kung mapapansin niyo po sa aking underseat, may share ko lang, meron dyan tsinelas at mga kapote. Dahil yan ang isa sa partner talaga pagka nagmumotor tayo mga bags. Kapag maulan, kailangan natin ng kapote para na sa gayon hindi tayo mababasa ng ulan at hindi tayo magkasakit. At eto na po, natanggal na po natin yung ating underseat. Then meron lang po tayong tatanggalin dito na tornilyo sa ating may tangke. Kung bago ka pa lang po sa akin channel, ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At eto na po, balik na po tayo dito sa ating video, at naialis na rin po yung ating tangke doon sa kanyang pagkakalagay. At dyan lang din po sa may gilid, nandyan po yung ating pinaka-lock o nut nitong ating shock. So ayan pong tinatanggal niya, dyan po nakalagay o nakakabit yung ating shock. At dahil yung ating motor ay 3 taon na sa atin, yung shock niya gano'n na rin katagal. At talagang kung masasabi natin, matagtag na siya, at ramdam na ramdam ko siya kapag bumabiyahe at dumadaan sa mga lubak. At medyo sumasakit yung ating likod, lalo na kapag malalayo yung ating mga biyahe. At syempre, dahil dyan, mag-i-install na tayo nitong ating pangmalakasang Shaka. Mura to pero sulit na sulit yung kanyang quality. At ipinapakita ko lang po muna sa inyo itong ating stock na shock. So wala pa naman siyang tama, pero itatabi na muna natin siya. At sa lahat po pala sa inyo na sumusuporta sa akin channel, ay lubos po ako na nagpapasalamat. At itutuloy-tuloy ko lang po ito dahil nag-i-enjoy po ako sa aking ginagawa. At balik na po tayo dito sa ating video. At kung mapapansin nyo po, ay dun sa ating stock na shock ay meron po silang kinuha na goma. At yan din po yung goma na ilalagay dun sa ating biniling bagong shock. Ayan po, ang dahilan po niyan ay para nang sa gayon, yung bakal na ating paglalagyan ay hindi magtama dito sa pinakabakal ng ating shock, at maging fit lang siya pagka nagpi-play niya o tumatakbo yung ating motor. At yan po, syempre gamit itong ating washer ay lalagyan natin yan para nang sa gayon yung nut niya ay mag-fit at hindi siya mag-alog-alog o wala siyang puwang, para nang sa gayon talagang wala tayong maririnig na ingay, o kapag kasi medyo maluwag yan gegewang-gewang tayo na. So delikado yon, kaya dapat ma-sure natin na wala talagang puwang dyan, kaya nilagyan natin siya ng mga washer.
Dito naman po tayo sa may ilalim na parte nitong ating shock at nilagay na din po itong ating tornilyo at sure nyo lang po na yan ay mahigpit para nang sa gayon ay hindi siya maggegawang-gewang at delikado po yung kapag nangyari habang nasa biyahe. At ayan, di ba? At ano pong masasabi nyo dyan mga bags? Kasi para sa akin bagay na bagay itong ating shock dito sa ating motor, lalo na yung kanyang kulay na bagay para dun sa ating motor. Hindi ko na pinagparehas na kulay itim kasi gusto ko na yung aking shock na ilalagay sa motor yung makulay. At ngayon naman po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ba nagwo-work itong ating shock. So ito pong aking itinuturo, yan po ay pwede pong ma-adjust. Bago nyo po yan ma-adjust ay kailangan nyo po muna na tanggalin yung tornilyo na nasa sa ilalim. Matiangat nyo lang po siya at gamit po itong tools na ito na kulay itim, yan po yung gagamitin ninyo para po ma-adjust po yan. Kung sakali man po na gusto nyo po siyang patigasin, iaangat nyo lang po yan. Yung nasa sa itaas po na parte, ayan po, yan po yung iaangat ninyo. Then po, yung nasa sa ilalim, siya po yung halos na maghihigpit o kumbaga maglalaka. At kung gusto nyo naman po na lumambot siya, pababa naman po yung kanyang pag-a-adjust. Bukod po dyan, meron din pong adjuster dito sa kanyang pinakabaso. Meron po yung pa clockwise, then counterclockwise. Meron po siyang negative at positive. Kung gusto nyo po siyang palambutin, punta po kayo ng negative. At kung papatigasin nyo po, ay punta lang po kayo sa may positive. At yan po ay nabili ko sa halagang 2,300 pesos. Kasama na rin po ang kanyang labor dyan. At ito po si Bags TV. Kung hindi ka pa po nagsasubscribe, ay subscribe ka na po sa akin channel. At hanggang sa muli, salamat po.